Itong property law, paano ba malulutas yung isang dispute sa isang ari-arian? Mas lalo to kapag madami kayo, no? Siguro mga 5. Maraming heirs. Maraming heirs, oo. Oo, doon nagkakasamaan ng loob, nagdidemandahan pa. So, ang kagandahan ng ating property law, gumawa sila ng mga mekanismo para hindi na umabot doon. Nandiyan ang ating tulad ng trust, nandiyan tulad ng estate planning mechanism, pag-donate habang buhay pa, pagbebenta habang buhay pa, para lahat ng ari-arian, kung gusto mo na i-distribute na nang hindi ka pa habang buhay ka pa, ay maayos na kaysa pag pumano ka na, tsaka yung mga paanak mo nag-aaway-away. Attorney, isa bang katanungan tuloy, ano? Opo. Ano pong mga hakbang ang maaari nating gawin upang maiwasan yung mga dispute nga ng mga heirs pagdating po sa mga maiiwang property, or what if ang property ay under siya ng trust? Okay po. Pag ang isang property ay already under ng trust, ibig sabihin, kailangan ng masunod kung ano yung nakasulat doon sa deed of trust. Sabihin, kung halimbawa si trustor, binibigay na to sa isang beneficiary, labas na siya sa pinaghahatian ng mga naging heirs. So, ibig sabihin, hindi na siya pwedeng i-consider na pamana kasi nai-under na siya ng trust eh. Ang mga maging parte na lang ng pamana yung mga ari-arian na hindi naging part ng living trust na ginawa ng namatay. Paano kung buhay pa ang tatay? Kailangan din ba ng extrajudicial na sinasabi? Buhay pa ang tatay? Opo. Lagi po natin titingnan kung ano yung property na pinag-uusapan. Halimbawa, ang property na pinag-uusapan ay property ng mag-asawa. Buhay pa si tatay, patay na si nanay, kailangan ng extrajudicial. Yeah. Buhay pa si nanay, patay na si tatay, kailangan pa rin ng extrajudicial. Buhay pa pareho, hindi. Yeah. Kasi pwedeng i-donate, pwedeng ibenta, or ayun nga, pwedeng ipamana, or ilagay natin sa trust, tulad ng pinag-uusapan natin kanina. So, maraming pwedeng gawin yung mga may-ari pa ng lupa. Pero pag patay na ang isa doon, kailangan na ng extrajudicial. Ayun, no? Magandang gabi mga partners! Oh, yay! Welcome po kayo dito sa business natin to! Ayun! At ngayon po ay, July 29 na, 2025. One day after the SONA. Ayun, kamusta ba ang pag-nood nyo sa SONA? Ang dami nyo ba kayong reaction? Ayun, di ba? So, ngayong gabi, yung maraming mag-react dito sa tabi ko. Dalawa. So, kasama ko ngayon si partner Quest at partner Manuel. Magandang gabi. Ano yung mga reaction nyo sa SONA? Ayun, magandang gabi, kapartner Randy and kapartner Manuel. Ayan, sabi mo nga kanina, no? Sa mga viewers natin, syempre i-greet muna natin sila. And ano yung ating pananaw dun sa SONA, no? Hindi ako masyadong nakapakinig kasi may meeting ako, and then parang pahapyaw lang. Parang tinakil ng ating mahal na presidente yung wala ka nang babayaran pagdating sa hospital. Yun, zero na siya doon. So, sana nga zero na, wala nang ano. Correct. Sana totoo, no? Ayun. Kasi usually pinakinggan ko ang mga nakuha kong sinabi niya pag sa ospital nga kapag yes, doon sa mga ospital na accredited ng PhilHealth, libre na raw sa mga basic na kailangan. No? Yes. Ang tanong dyan, ano ba ang basic? Yeah. Kaya dapat talaga matakal yung madetalye. Kasi sinasabi din partner din Randy, no? Kapag daw senior citizen, once na nag-reach ka na ng 60, automatic wala ka ng katulad ko, hindi yung nanay ko hindi na magiging dependent ko. So magkakaroon na siya ng another anong tawag to? PhilHealth ID number. Ayun. Na wala naman talaga siyang babayaran, pero sa kanya lang yun, at the same, mabilis lang kumuha partner ng number. Ang question lang doon is zero out na ba talaga yung basic charges ng hospital? Ayun. Mas maganda yata na imbitahan natin
sa ating EP, no, yung mga taga PhilHealth, kung paano Yun. ba talaga ay yung ano ba yung basic number one, ano ba yung basic na pwede nating makuha. Ano ba yung coverage? Na zero Actually, nga, walang nanonood ako babayaran. kanina, nakikinig ako sa mga news outlet mula umaga hanggang tanghali kaninang before lunch, no. Mga PhilHealth officials ang mga guest nila. So, marami akong insight na nakuha sana kanina eh. But ang daming meeting, ang daming ngayon nga lang. Kasi nga before, nagkaroon nga yung PhilHealth ng issues. Then, ngayon, hopefully, yun nga, maklear na lahat yan. At the same time, yung sinabi ng Pangulo kahapon, sana yung basic charges ng hospital na para sa mga mamamayan, ma-zero out na nga. So, ibig sabihin, up to what extent yung zerong yun? Hindi, ang tanong pa dyan, anong mga hospital ang zero ang babayaran mo? Yes, Mas lalo kapag walang pera, di ba? Maganda magdetalye doon ng mga sekretary niya. Yes. Lalo na ng DOH, di ba? Kasi napakaraming pangailangan pag usapan health talaga, pag na-hospital ka na, wala. Talagang ubusan ng Actually, may post-SONA na sinasabi, partner, no? May 5 days silang gagawin yung mga secretaries. So, hintayin natin yung post-SONA ng mga secretaries natin. Ayun. Mga partners, nako, kung may gusto kayong i-tackle dito ngayong gabi or may tanong kayo regarding sa topic natin, property, I think tungkol sa property ang pag-uusapan natin ngayong gabi. So, pwede kayo mag-text sa 0997-824-9408 at syempre sa YouTube natin, UNTV Radyo La Verdad. At pwede kayong komento sa Business Natin To On Air FB page. Partner Quest, may paalala ka ba ngayong July 31? Marami, I think. Marami, oo, kasi for itong nagdaang linggo, halos wala tayong pasok because masama yung panahon, sunod-sunod po yung bagyo. So, although nakaalis na yung bagyo, pero still yung tinatawag nating habagat. Ayan, nandiyan dyan. Habagat ay dagat. Dagat. Yan, oo. Sumunod sa habagat ay dagat, oo nga. Naging research world ng ating mga kalsada. Ayan. Oo, kagabi lang medyo dumadaan ako along Spanya. Ang bilis. Medyo saglit lang yung ulan, pero tumaas na kagad yung tubig. But anyway, ito paalaala po galing sa ating mahal na commissioner ng Bureau of Internal Revenue, dinidiscuss or tinalakay po doon sa tinatawag nating RMO 75-2025, yung extension po ng ating filing. Filing natin, lalo na ano ba yung mga deadlines natin? Supposed to be July 25. Ito po yung deadline ng ating quarterly VAT, and then quarterly percentage tax. Then July 31, ito yung deadline naman ng ating withholding tax. Ayan, withholding tax expanded. So, sabi po dito, revenue region number 1, 2, 3, excluding RDO 15 and 16. Ayan. Revenue region number 4, excluding RDO 22. RDO 5, revenue region number 5, 6, 7A, 7B, 8A, 9A, dami 10, 11, and 12, excluding RDO 79. And kasama din po dyan yung ating large taxpayer service. Ayan, kasama din po yung affected authorized agent bank. So, extended po yung ating deadline until July 31. Ayun, kasamang Randy. At dagdag ko dyan, nawawala pa din yung 9B. Yung mga taga-Laguna. Lucky Mar ba to? Lucky Mar. Ayan, oo, binaha din sila. Hindi lang binaha, binagyo pa. Lucky Mar is Laguna, Quezon, and Marinduque. Ayan. So, Lucky Mar, kasama po kayo dito po sa extension until July 31, yung pagpa-file ho natin at pagbabayad ng ating quarterly VAT at quarterly percentage tax. And
hindi naman extended, talagang deadline nyo talaga yung expanded withholding tax. Ayun. Sige mga partners, nako, wag na natin bitinin natin mga partner, no? So, umpisa na natin unang segment natin, ang Biz News. Biz News. At sa ating Biz News, kasambahay at mga partner, eto na, magandang balita dahil may cashless na mangyayari sa MRT. Kaya ito ang balita ni Cecil Alabata, cashless payment at libreng Wi-Fi. Libreng Wi-Fi wow. Sa lahat ng istasyon ng MRT Line 3, inilusad ng Department of Transportation. Cecil Alabata, magandang gabi. Simula ngayon ay maaari nang gumamit ng cashless payment at libreng Wi-Fi sa lahat ng istasyon ng Metro Rail Transit o MRT Line 3. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, tinatayang ito ang kauna-unahang sistema sa buong mundo kung saan maaaring magbayad gamit ang GCash, debit o credit card sa isang device. Kinakailangang may minimum na 28 pesos sa account upang makapasok sa tren. Kapag bumaba na sa istasyon, ibabalik naman ang sobrang singil kung hindi naubos ang kabuang halaga ng pamasahe. Inilunsad ng Department of Transportation o DOTR ang bagong sistemang ito upang gawing mas maginhawa ang pagbiyahe ng mga Pilipino. At yan ang ating balita para sa business natin to. Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad, 1350 ang UNTV Radio. Cecil Alabata Cruz. Magandang balita yan, partner, no? Oo. Huwag ka nang magbayad sa mga pipila para makuha ng value ka. Ano, itatap mo na lang ba yung card mo? Card mo or naka-QR code na yung GCash mo or anong e-wallet mo. So, hindi na mahuhulog yung iyong mga coins. Ayun na nga. Maganda yan. Magandang balita. Oo. Minsan naman problema ka dahil kailangan exact exact amount. Oo. Ibigay mo sa kanila. Kasi Let's say, banata magsukli. let's say 5 peso coin. Yeah. Kailangan may ipasok doon sa vendor machine nila. Ayun. Ayan, mga partners, no? So, mga partners dyan, sa mga nakikinig po dyan at nanonood ngayong gabi, huwag kayong aalis. Tungkol naman sa wealth and asset protection na pag-uusapan natin ngayong gabi. So, huwag kayong aalis at magbabalik po ang inyong kasangga sa negosyo, ang Business Natin To! Business natin to. Business natin to. Radyo La Verdad, 1350, ang UNTV Radio. Mga kasangbahay, mas masaya ang umaga kapag kasama namin kayo dito sa Good Morning Kuya. Hindi lamang may init na balita at entertainment features ang aming maibabahagi sa inyo tuwing umaga. Dahil kabilang na dyan ang mabubuting gawa at pag-ibig sa kapwa. At syempre, hindi kompleto ang araw kapag hindi ka updated sa aming mga social media pages. Kaya make sure to follow, like, share, and subscribe. Upang mahanap ang aming official Facebook page, itype lamang ang @GoodMorningKuya o Good Morning Kuya. I-click ang like at siguraduhin naka-follow na rin kayo. And to subscribe to our YouTube channel, itype lamang ang @GoodMorningKuya and @UNTV News and Rescue. I-click ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 8:30 a.m. Just keep it light and start your day right. Kaya mga kasangbahay, samahan nyo kami lagi dito sa Good Morning, Kuya! Feeling overwhelmed? Heart full of joy? Or just need a moment to breathe? Whatever you're feeling, let the music embrace you. Soulful Melodies is back with Volume 3. 7 beautifully crafted songs to match your every emotion. Soulful Melodies Volume 3 is now available in all your favorite digital streaming platforms. Mga kababayang nangangailangan ng tulong, dininig ng Diyos ang kanilang mga daing.
sa pamamagitan ng mga biyayang kanilang natanggap mula sa programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan. Nakakulong po kami, bawal po kami labas-labas pag hindi kinakailangan. Pero katulad po nitong programa nyo, talagang malaking tulong po sa amin ito. Lalo na po sa mga walang pambili ng gamot, talagang sobrang tuwa po namin. Malaking tulong po kayo. Maraming salamat. Ako, masayang-masaya po dahil sa katulad ko po na walang dalaw dito, walang kakayahang magpabili ng gamot, sa mga nararamdaman ko, talagang malaking bagay po ang programa nyo. Maraming salamat po. Salamat po sa Panginoon. Sobrang galing po. Nabigyan po kami ng pansin para matignan po yung bawat kalusugan namin sa amin. Sobrang salamat po kasi binigyan nyo kami ng pansin. Kahit nandito kami, di porkit preso kami, baliwala na lang sa iba o sa inyo. Binigyan nyo po kami ng pansin. Sobrang salamat po. Tunay na kalinga para sa kapwa. Hatid ng UNTV, Radyo La Verdad, 1350. Radyo La Verdad, 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Business natin to. Ayun, nagbabalik po ang programang Business Natin To. At syempre, live na live po tayo dito sa Radyo La Verdad 1350. Alright! Alright. At syempre, kasama ko ngayong gabi pa din si partner Quest. Magandang gabi uli. Ayan, o kaya partner, pwede silang mag-comment at mag-message dun sa ating official Facebook page. Ito yung Business Natin To on air. At syempre, pwede silang mag-text or tumawag sa 0997-824-9408. Ayun. At syempre mga partner, excited na ako. Actually, gusto ko tong pakinggan itong mga sagot ng ating guest. Ito yung pag-uusapan natin sa segment na Biz News. Ay, Legal Biz pala. Biz News talaga. Legal Biz. Isang mahalagang bahagi ng sistema ng batas na ang nagbibigay protection sa mga ari-arian at kayamanan ng isang tao ang property law. Kasamang Quest. Ngayong gabi, aalamin natin kung paano pinoprotektahan ng batas ang mga ari-arian ng isang tao sa ating bansa. Upang maipaliwanag sa atin, yan ang makakasama natin ngayong gabi by Zoom, ang isang attorney at law managing director ng Kaluwag Law Office. Walang iba kundi si Attorney Bon Kaluwag. Magandang gabi, attorney. Hi, good evening po, Sir Andy, Miss Quest. Kamusta po? Good evening po. Ayos naman po. Ayun, that's good. Ayun. Sige, simulan na natin, attorney, para makarami tayo. Sige po. At first question for tonight, attorney, ano po ba ang property law related to wealth and asset protection? Okay. So, when we talk about property law, yan talaga merong sariling libro o portion sa ating Civil Code of the Philippines na nandiyan nakasulat doon kung ano yung mga iba't ibang types ng property, iba't ibang types, tatlong types, real, personal, intellectual, at at the same time, nandun din kung paano proteksyonan. So, ang pinaka-basis lagi talaga natin ng property law in terms of wealth and asset, yung Civil Code natin, which is yung property section ng Civil Code of the Philippines. Ayun. Attorney Bon, ano-anong klase ng assets ang maaaring protektahan ng kinatawag nating property law? Okay. So, pagdating sa property law, we're talking about three types of assets. Basically, lahat ng assets ay maaaring protektahan under our property code or our property law or civil code. Pero ano ba yung tatlong types ng property na yun? Meron tayong real property, yung mga hindi nagagalaw, tulad ng lupa o lahat ng nakadikit dito, mga puno na nakadikit doon, yan, real property yan. Second is personal property. Yan yung tinatawag na mga nagagalaw or movable. Halimbawa, pera, kotse, jewelry, yan ang ating mga movable assets or personal assets. And intellectual property, ano yan? Yan yung ating patent,
trademark, gumawa ka ng kanta, gumawa ka ng pelikula. So lahat yon ay maaaring paprotektahan under our property law. Ayun. Attorney, ito, ano ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng trust para sa wealth and asset protection? Yan, ganda yan. Actually, trust hindi masyadong common dito sa Philippines. Pero trust is isang mekanismo para protektahan ang property mo even after mamatay ka na o mawala ka na sa mundo at hindi magkagulo ang mga naiwanan mo, no? So, ang trust, ang pagkakaroon ng trust, para rin siyang nagkaroon ka ng isang last will and testament pero mas madali at mas less hassle kasi hindi mo na ikokorte. So ang trust, ginagawa yan para maprotektahan laban sa dispute, para hindi na mag-away-away sa korte, pagbababa ng taxes, iiwas na yung property mo from other levy ng gobyerno kung hindi mo mabayaran ang amilyar. So yun yung nagagawang benepisyo ng pagkakaroon ng trust habang buhay ka pa. Ayun. Meron po bang mga klase ang trust na tinatawag natin and ano-ano po ba yung maaaring gamitin para sa wealth and asset protection, attorney? Okay. Ma'am Chris, meron tayong tinatawag na 4 na type of trust. Actually, main trust is implied and saka express trust. Pero doon tayo sa express trust. Ibig sabihin ng express trust na isulat or sinadya talaga na magkaroon ng trust. Meron tayong living trust or inter vivos trust. Habang buhay ka pa, ginawa mo ito para ipasa na ang title ng isang property or ang pangangalaga ng isang property sa isang trustor para sa kanyang beneficiary. Meron tayong testamentary trust pag namatay, parang last will and testament. Family trust, paggagawa ng trust pero amongst sa pamilya lamang, kung nakalagay lang sa pamilya. Or charitable trust, kunyari nagawa ka ng trust pero para sa isang charitable organization. For protection of wealth and asset, kadalasan ginagamit yung living trust or inter vivos trust. Ayun. Attorney, may follow-up question lang ako para sa trust, no? Sige po. Apo. Paano ba ano to? Kailangan bang i-registered ba itong trust na to? Opo. Technically, ayon sa batas natin, wala namang actual form ang trust. Pero, importante, mas maganda na ito ay naka-expressly written and documented, notarized, at the same time, registered. Especially, halimbawa, yung pinag-uusapan natin ay lupa. So, para yung lupa, hindi magagalaw basta-basta, yung i-register, i-annotate itong trust para alam ng buong mundo or lahat ng makakita ng titulo na to na itong lupa na to ay subject na ng isang trust. So, it's important to document it, better to notarize it. Attorney, ito last follow-up question dito. Ano ba ang tax savings mo kapag gumawa ka ng trust? Ayan, ganda yan, sir. So basically, ang trust, nilalabas mo na yung isang asset mo palabas sa estate mo. Ibig sabihin, pag may nangyari, halimbawa, that's one. Pag may nangyari sa'yo, tapos kukumpitin na yung estate mo, labas na kung ano man yung na-trust mo na. Secondly, habang ang trust ay nandyan pa, hiwalay din yung liability ng trust doon sa tao. Kasi para ka nag-create ng panibagong tao kapag meron kang trust. So, yung income lang ng trust ang pwedeng i-tax, hindi ka kasama bilang ikaw na trustor or the trustee ng trust. Partner kasi attorney, may additional na katanungan ako, paano magagamit ng korporasyon at paano protektahan ang mga ari-arian ng pinasok halimbawa sa trust or sa isang corporation halimbawa, attorney? Ayan, plus maganda rin yung corporation, especially ngayon na nagkaroon na tayo ng one-person corporation dito sa Philippines. So, noon, pag gusto mo na ang asset mo ilalagay sa corporation, ang magmamay-ari na niyan, hindi na ikaw, hindi na yung mga kaanak mo, kung hindi yung korporasyon na. Halimbawa, may nangyayari. Ano ang paghahatian ng mga heirs? Hindi na yung mismong lupa, kundi shares na ang ibibigay mo. Therefore, bumababa din. Nawawala rin siya sa estate. So, yung pag kinumpit yung 6%, hindi na nagiging stressful ang accounting nun. So, kung hindi na rin mabigat ang babayaran mo sa BIR dahil nalipat na yung pagmamay-ari sa isang corporation.
Secondly, nababawasan din yung hassle ng pagpunta ng korte. Hindi tulad pag may last will and testament ka, pupunta ka pa ng korte, ipapaprove mo pa yung last will and testament. Ito, hindi na. Kasi nandito na siya sa isang korporasyon. So naihanda mo na lahat ng may-ari ng korporasyon na yun ay may-ari na rin ng lupa na ipinasok sa korporasyon. Ayun. Attorney, ito ba? Ano ba ang role ng isang abogado sa pagpoprotekta ng ari-arian? Opo. So kami po, bilang mga abogado ay magtulungan namin kayo sa paggawa ng mga kontrata, deed of trust, or halimbawa, i-assess din po kung ang property ba ay maaaring maging subject ng trust o hindi, kung ang property ba ay maaari bang ilipat sa korporasyon o hindi, mga ganun po. Matitignan din po namin kung paano ito ang tawag namin dyan estate planning. Paano ipaplano ang iyong ari-arian habang buhay ka pa kesa sa pag pumano ka na tsaka pala magiging problema. Attorney, may nag-text dito, attorney. Pwede bang ibenta ng asawa ang kanyang property kahit walang consent ng kabilang panig? Okay. Ang tinatawag po natin dyan ay ang property na subject ng absolute community of property. O sabihin, pag mamay-ari na mag-asawa, laging kailangan ng consent ng asawa. So kaya po makakakita kayo pag nakakita kayo ng mga form ng deed of sale, nandoon sa baba, kahit ang nagbebenta yung asawa, hinahanapan ng marital consent. Kasi dinedeclare ho natin sa BIR at the same time sa RD, ano ang status natin kapag nagbebenta ng lupa. Papakita natin kung single, married, widowed. So pag tinignan nila yon, hahanapin nila. Kung married ka, hahanapin nila. Nag-consent ba ang asawa mo? Ayun. Attorney, pwede bang ibigay as donation sa mga anak ang ipinamanang property? Okay. Ang ipanamanang property, halimbawa, ilagay lang natin sa perspektibong mula sa lolo, papunta sa halimbawa sa nanay, papunta sa anak. So kung ang property ay pinamana ng lolo papunta sa nanay, hindi pa siya agad-agad ita-transfer sa anak hanggat hindi nata-transfer yung pangalan o yung titulo ng property doon sa mismong anak. Ibig sabihin, kailangan yung titulo muna ay nasa pangalan na ng mga pinamanahan bago nila ipamana ulit. Ganun po. Ayun. Attorney, itong property law, paano ba malulutas yung isang dispute sa isang ari-arian? Mas lalo to kapag madami kayo, no? Siguro mga 5. Maraming heirs. Maraming heirs, oo. Oo, doon nagkakasamaan ng loob, nagdidemandahan pa. So, ang kagandahan ng ating property law, gumawa sila ng mga mekanismo para hindi na umabot doon. Nandiyan ang ating tulad nga ng trust, nandiyan tulad ng estate planning mechanism, pag-donate habang buhay pa, pagbebenta habang buhay pa, para lahat ng ari-arian, kung gusto mo na i-distribute na nang hindi ka pa habang buhay ka pa, ay maayos na. Kaysa pag pumano ka na, tsaka yung mga paanak mo nag-aaway-away tungkol din sa mga naiwan na ari-arian. Ayun. Oo, attorney, isa bang katanungan tuloy, ano? Opo. Ano pong mga hakbang ang maaari nating gawin upang maiwasan yung mga dispute nga ng mga heirs pagdating po sa mga maiiwang property, or what if ang property ay under siya ng trust? Okay po. Pag ang isang property ay already under ng trust, ibig sabihin, kailangan ng masunod kung ano yung nakasulat doon sa deed of trust. Sabihin, kung halimbawa si trustor, binibigay na to sa isang beneficiary, labas na siya sa pinaghahatian ng mga naging heirs. So, ibig sabihin, hindi na siya pwedeng i-consider na pamana kasi nai-under na siya ng trust eh. Ang mga maging parte na lang ng pamana yung mga ari-arian na hindi naging part ng living trust na ginawa ng namatay. Tsaka para maiwasan ang dispute, importante ho sana, mas maganda na habang nabubuhay pa, naiaayos na. Ang tinatawag nga namin doon ay estate planning. Na ipaplano na, nagko-consult na po tayo sa tulad sa mga abogado or sa mga tax practitioners particularly para mapakita kung paano isasaayos ang ari-arian habang buhay pa. Ayun. Attorney, ito, I think ito second to the last, no? Paano ang proseso ng pagpa-file ng property law at sino ang dapat lapitan? Okay. Pag magpa-file po tayo ng mga trust,
o halimbawa or anything related to property, tinitignan po natin sa type ng property. Kung halimbawa, una, syempre, mas maganda lumapit kayo sa professional. Lapit po kayo sa mga legal practitioners, sa abogado, or sa mga consultants para mapakita kung ano yung tamang proseso or tamang document na igagawin ninyo para sa inyong property. And then, ipa-file yan kung saan dapat siya i-file. Pwedeng sa RD dahil real property, pwedeng sa IP dahil intellectual property, ganun po. Ayun. Attorney, sandali lang attorney At syempre, magka-commercial break muna tayo. At sa pagbabalik natin, isang Facebook question naman po ang sasagutin natin. So magbabalik muna ang Business Natin To! Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Palagi kong ibinibilin sa aking mga anak na wag makikipag-usap sa mga taong hindi nila kilala. Pero bakit sa social media, pumapayag tayong makipag-usap sa mga taong pareho ninyong hindi kilala? Kapag sa social media lang, walang banta? O mas malala pa? Ituro natin sa ating mga anak ang tamang paggamit ng teknolohiya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Huwag hayaang maapektuhan ang trabaho sa pabago-bagong mood o problema na dinadala. Ika nga nila, anuman ang problema sa bahay ay iwanan sa bahay upang magawang makafocus sa lahat ng tasks sa trabaho at matapos itong may kaayusan. Ito ay paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Feeling overwhelmed? Heart full of joy? Just need a moment to breathe. Whatever you're feeling, let the music embrace you. Soulful Melodies is back with Volume 3. 7 beautifully crafted songs to match your every emotion. Soulful Melodies Volume 3 is now available in all your favorite digital streaming platforms. Mga kasangbahay, mas masaya ang umaga kapag kasama namin kayo dito sa Good Morning Kuya. Hindi lamang may init na balita at entertainment features ang aming maibabahagi sa inyo tuwing umaga. Dahil kabilang na dyan ang mabubuting gawa at pag-ibig sa kapwa. At syempre, hindi kompleto ang araw kapag hindi ka updated sa aming mga social media pages. Kaya make sure to follow, like, share, and subscribe. Upang mahanap ang aming official Facebook page, itype lamang ang @goodmorningkuya o Good Morning Kuya. I-click ang like at siguraduhin naka-follow na rin kayo. And to subscribe to our YouTube channel, itype lamang ang @goodmorningkuya and @UNTV News and Rescue. I-click ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 8:30 a.m. Just keep it light and start your day right. Kaya mga kasangbahay, samahan nyo kami lagi dito sa Good Morning Kuya! Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Business natin to. 7:38
ng gabi at ito pa rin ang business natin to. Dito yan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At kanina nandito si kapartner Randy. Ako naman si kapartner Manuel Recuenco at kapartner Grace. Sabayan pa rin po ninyo kaming mapapanood sa UNTV Radyo La Verdad YouTube channel at ating business natin to on air Facebook page. At pwede sila mag-text o kaya tumawag sa number na ito at ang sasagot po dyan ay abangan natin 0997-824-9408. And syempre kapartner Manuel, pwede din sila mag-message or mag-comment sa ating official Facebook page, ang business natin to on air. That's right. At syempre, may mga katanungan naman tayo kapartner Chris mula sa Facebook, sa Messenger at sa hotline na sasagutin ng ating guest ngayong gabi. At kanina pa ako nakikinig ng napaka-importanting usapin ukol sa pag-iingat ng properties kapartner Chris. Kasama ang abogado niyan at mga katulad ninyong mga kami pa rin, kasama pa rin kami. Of course, kaya sabi ko, tamang-tamang pinapakinggan nyo. Kasi pag nakinig kayo ng business natin to, tatalino kayo sa usaping batas o usaping tax. Kaya lagi pa kayo makinig ng business natin to. Live, kasama pa rin natin kapartner Chris, ang ating abogado, Attorney Bon Calawag. Attorney! Hi po, Sir Manuel. Hello! Naalala ko, nag-guest ka namin sa ikonsulta mo, Attorney Bon. Oh. At salamat sa pagkakataong ito. Kasama ka namin dito sa isa pa naming program. Kasama sina ka-partner Chris at ka-partner Randy. Magandang gabi, Attorney Bon. At ito po ang katanungan mula sa ating tagapakinig na netizen. Ready ka na ba, Attorney Bon? Sige po. Sige po, ito po ang tanong niya. Kasal po ako pero gusto ko po sanang bumili ng kondo gamit ang sarili kong pera at hindi sana kasama ang pangalan ng asawa ko. Parang galit na galit sa asawa niya. Pero sang sabi ng bangko, mag-a-appear pa rin ang pangalan niya sa title. Paano ba ako magkakaroon ng full ownership sa property, Attorney Bon? Okay, thank you po. So basically, hanggat po kasi subsisting ang kasal, ay ang property ay sinasabing any property ay nagiging pasok sa kasal. Pero may mga proseso sa batas para mangyari na kung gusto mo, magkahiwalay na kayo ng property, ang tinatawag dyan ay judicial separation of property. So mag-a-apply ka sa korte ng judicial separation of property kahit na hindi nyo pa gustong baliin yung kasal nyo kasi siyempre ayaw yung annulment. So pwedeng judicial separation of property. So ngayon, kahit anong bilhin mo na ngayon, pag natapos yung proseso na yon, maaari nang ipangalan sa iyo ng kahit na labas na ang pangalan ng iyong asawa. Yun, mahaba po bang proseso yun, Attorney Bon? Kinukorte pa rin po yun. So, maaaring umabot pa rin ng mga isang taon. Medyo matagal-tagal din. Kapartner Chris. Oo. Ayun, maraming salamat, Attorney Bon. At ito po, may pangalawa pang katanungan, galing din sa ating Facebook. Sabi po dito, separated na po ako for 10 years. May ibang pamilya na din ang aking ex-husband. Ako wala pa. We have one child together. Di naman siya nagsusustento. Naku, mabigat ito. Nagpaanal ako years ago pero unfortunately, na-deny lang. Nasayang lahat ng hirap ko. Ngayon po, gusto ko sanang bumili ng property dahil nakaipon ako para ipamana sa anak ko pagdating niya ng 18 years old na po siya. The problem is, hindi na-grant yung annulment. Paano po ang gagawin ko? May IDs ako na maiden name pero worried ako na if ever subukan kong magpa-annul ulit in the future, malalaman ng court na may napundar ako. May habol ba ang aking ex sa aking napundar na property, Attorney? Okay. So, yung separation nyo for 10 years, still, ganun pa rin po. Subsisting pa rin ang ating marriage. So, tulad nga ako nung nabanggit ko, kailangan pa rin ng judicial separation of property. Ngunit, tulad ng pinag-uusapan natin kanina, meron tayong mga mekanismo tulad ng trust. So, kung halimbawa, gusto mo naman talaga yan para sa iyong anak in the future pag lumaki na siya. So, pag binili mo yan, pwede mo ipangalan sa isang trustee. Tapos yung trustee na yon ay hahawakan lang yung property na yon hanggang maging 18 years old. Yung anak mo automatic malilipat naman doon sa anak mo pag naging 18 years old na as a condition ng trust. So tulad ng pinag-uusapan natin kanina na trust agreement. Yung ganun din po pala gagamitin dito, Attorney Bon, sa problema ni Belinda.
Opo. Iyon. So, hindi, katulad nung kanina, balikan ko lang po ng konti. So, hindi pa rin makakasigurado yung nagtatanong na sa kanya lang yung property. Talagang hanggat wala yung proseso na yon, silang dalawa pa rin may-ari nun, Attorney Bon. Yes po, kasi ang tingin ng batas, presumption lang naman, pero disputable, ang tingin ng batas, lahat ng inyong kinikita at pinapasok ay subsisting at pasok sa kasal or pasok sa property ng kasal. Ito nga. Pero syempre, pag dumating sa korte po, pwede naman patunayan na hindi siya nag-contribute o wala naman siya nabigay na pera doon. Ayun po. Yun ang kasagutan ka, Partner Chris. Masalim mo talaga yan. At may isa pa bang katanungan? Kaya pa ba? Isang katanungan? Kaya pa. Yes. Yes. Ito po ang isa pang katanungan, attorney, paano po ba ang Maceda Law? Under bank financing po ang condo namin. Unfortunately, hirap po kami magbayad. Cancelled na po ang bank payment arrangement namin. Foreclosure na daw po. Applicable po ba ang Maceda Law sa ganitong sitwasyon? More than 5 years na din po akong nakapaghulog, nasa 1 million na din po. May habol pa po ba kami sa bangko? Gusto ng bayaran namin ng buo ang balance. Salamat po sa sagot, Attorney Bon. Okay. Ang Maceda Law, if babalikan natin, ito ay batas na pumuprotekta sa mga buyer na bumibili ng installment. So, bilang it's being in bank financing, even if it's in bank financing, it is also still installment payment. Ibig sabihin, pasok pa rin ang Maceda Law hanggat ito ay isang purchasing installment. Kaya lang, lagi natin tandaan, ang Maceda Law mayroong limit. Pag more than 2 years, 50%, pag below 2 years, 30% lang ang nare-refund. Ganun po. Yun, salamat. At Kapatid Chris, parang may pahabol pang tanong, no? Ayan, oo. Galing naman ho ito. Ang daming katanungan, ano? Attorney Bon, may pahabol pa ho nga katanungan dito si Arnold. Galing din sa ating Facebook, ano? Meron po ang paupahan ng magulang ko. Pero namatay na po ang nanay ko ngayon. Naiwan po sa tatay ko ang paupahan naming hindi pa nalilipat sa pangalan namin ang property. Paano po ba ang dapat gawin namin para ma-release o mailipat namin sa ang ownership ng apartment at nahihirapan po kami na ma-renew ang mayor's permit po namin sa munisipyo? Paano po bang gagawin, attorney? Okay. May dalawang proseso kasi ng paglilipat ng property ng yung maong magulang or nagpapamana. Pwedeng judicial or extrajudicial. Judicial, pupunta kayo sa korte, sasabihin niyo sa korte, hihingi kayo ng permiso kung sino ang pwedeng mag-ayos nung ari-arian. Extrajudicial naman, magkakasundo na lang kayo bilang mga magkakapatid, magpipirmahan kayo, at pag nagkatapos nyo na yun, bayad kayo sa BIR ng estate tax, ilipat ang titulo sa pangalan ninyo. Mas mabilis yun kung magkakasundo na lang kayo, pero may mga naging instance na dahil di sila magkasundo, pupunta pa sila sa korte para ang korte na ang magsaayos para sa kanila or magtalaga ng tao na magsasaayos para sa kanila. Yun. Attorney Bon, dun ba sa pag-uusap kasi medyo mahirap-hirap Partner Chris, di ba? Pag mga magkakapatid nga nag-aaway-aaway eh. Dun ba sa pag-uusap-usap na kailangan bang may mamagitan na lawyer para mas kumbaga mas paniwalaan yung usapan nila? Mas maganda po para po malaman din ng mga heirs ano yung mga karapatan nila. Ano yung kung sino yung mga pwedeng pamanaan, paano ang pagbibigay ng mana, lalo kung walang last will and testament. So, mas maganda na merong eksperto na kasama sila para pati lalo yung mga kailangan nilang bayaran, pagkatapos nila magpirmahan, malaman din nila. Ayun, ang ganda no nung ganun pala pag extrajudicial, kailangan din pala ng mamamagitan lalo na kung merong lawyer na mamamagitan within the members of the family. Oo, kasi mahirap talaga makipag-agawan ng lupa kapag ang mahirap dito Partner Manuel, what if yung pamilya ay puro group of lawyers, attorney, ano po kaya mangyayari doon? Paano? Tapos ang property laki-laki. Ay nako, talaga patalinuhan. Sabi nga lang yung property ng iba kaya mong isettle pero yung property ng family within the group of lawyers, parang ang hirap pong isettle. Yan lang problema. Pero ihabol namin, Attorney Bon, paano kung buhay pa ang tatay, kailangan
kailangan din ba ng extrajudicial na sinasabi? Okay. Lagi po natin titignan kung ano yung property na pinag-uusapan. Halimbawa, ang property na pinag-uusapan ay property ng mag-asawa. Buhay pa si tatay, patay na si nanay, kailangan ng extrajudicial. Yeah. Buhay pa si nanay, patay na si tatay, kailangan pa rin ng extrajudicial. Buhay pa pareho, hindi. Yeah. Kasi pwedeng i-donate, pwedeng ibenta, or ayun nga, pwedeng ipamana, or ilagay natin sa trust, tulad ng pinag-uusapan natin kanina. So, maraming pwedeng gawin yung mga may-ari pa ng lupa. Pero pag patay na ang isa doon, kailangan na ng extrajudicial. Yan ang malinaw dyan. At siguro maganda, bago buhay pa si parents, pag-aralan ng ipapamana, di ba, attorney? Para wala na problema. Mas maganda po. Yan ang Ayun, maganda. oo. At maganda usapan ito, Kapartner Crash. Yes, sana may kadugtong pa. No? Ang ganda ng ating topic, ang ganda ng ating talakayan. Attorney Bon, maraming salamat po. And meron po ba kayong programa or project or event or seminar po na gusto ninyo pong i-promote? At paano kayo makontak, attorney? Pwede nyo lang po kami makontak. Ito na po yung aking details nandito. Yan, kita-kita. Yan. Or hanapin nyo na lang kami sa Facebook, Kaluwag Law Offices. Para sa mga katanungan nyo, mga kailangan yung legal na serbisyo. So, ang tamang pronunciation pala ay kaluwag, hindi kaluwag. Kaluwag. Opo, kaluwag. Maraming salamat mula po sa Kaluwag Law Offices. Siya pang managing partner. Maraming salamat, Attorney Bon Kaluwag. Salamat po sa inyong oras. Thank you po. Maraming salamat po. 7:49 ang oras, magbabalik ang Business Natin To. Business natin to. Business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Oh, may tumatawag. Sagutin mo, ma. Akin na ang cellphone. Sino siya? Anak natin? Ay, sandali ha, basahin ko. Miss call lang galing kay Kumari. Di na tayo naaalala ng ating mga anak. Ganun nga siguro kapag matanda na, nakakalimutan na. Alalahanin natin ang ating mga magulang sa panahon ng kanilang katandaan. Sa kanilang nalalabing buhay, atin silang paligayahin, arugain, mahalin. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Mga kababayang nangangailangan ng tulong, dininig ng Diyos ang kanilang mga daing sa pamamagitan ng mga biyayang kanilang natanggap mula sa programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan. Nakakulong po kami, bawal po kami ilabas-labas pag hindi kinakailangan. Pero katulad po nitong programa nyo, talagang malaking tulong po sa amin ito. Lalo na po sa mga walang pabili ng gamot, talagang sobrang tuwa po namin. Malaking tulong po kayo. Maraming salamat. Ako, masayang-masaya po dahil sa katulad ko po na walang dalaw dito, walang kakayahang magpabili ng gamot, sa mga nararamdaman ko, talagang malaking bagay po ang programa nyo. Maraming salamat po. Salamat po sa Panginoon. Sobrang galing po. Nabigyan po kami ng pansin para matignan po yung bawat kalusugan namin sa amin. Sobrang salamat po kasi binigyan nyo kami ng pansin. Kahit nandito kami, di porkit preso kami, baliwala na lang sa iba o sa inyo. Binigyan nyo po kami ng pansin. Sobrang salamat po. Tunay na kalinga para sa kapwa. Hatid ng UNTV, Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Business natin to. Ayun, nagbabalik po ang Business Natin To.
Alright. Nako, 7:52 na ang gabi. No? Ang bilis ng oras, no? Kanina lang, alas 7. Parang 5 minutes lang tayo nag-program. Ganyan talaga pag ang topic, napaka-siksik, liglig, umaapaw. Actually, kanina nasa tabi lang ako, nakikinig ako kay attorney. Ang dami kong gusto ko pang itanong sana. But kulang yung oras natin. Nga, yung mga follow. Actually, magaling nga narahalata ko kay Attorney Bon Kaluwag, parang sanay siya sa interview. Alam niya kung paano paiksiin ang sinasabi niya. Actually, kanina, di ba, nung off-air pa lang tayo, pinag-uusapan natin Masedalo. Naku, mahaba itong Masedalo. Mahaba yan sa civil code. Isang book yan, mga ganun. Sabi ni Attorney Bon, kailangan madaling ko at maintindihan ng mga nakikinig, ng madaling mapakinggan. Pero natalakay niya, buong buo. Paano niya naging ginawang concise yung topic. Actually, kanina, habang sinasabi niyo Masedalo, nag-search pa ako sa cellphone kanina. Siri, sino ba si Maseda? Oo nga. Galing. So, atabayan natin baka magka-part 2 or tingnan natin sa mga pagkakataon darating. Na yun. Ay, mga partner, no? So, kung may katanungan kayo, kung may gusto kayong topic, mas maganda kung i-text nyo or i-message nyo sa business natin to on air na page natin. Meron na doon dalawa na mahaba ang text niya, ang message niya, at nakita na ni Michelle at sabi niya mahaba nga ang tanong. Kaya sabi ko naman ay baka pag may pagkakataon ay may tanong natin sa mga guest at sa ating mga Actually, yung nag-guest, nagtanong po, pwede ho kayong tumawag sa amin or mag-message, private message po para masagot namin kayo talaga. Abangan din nila tayo doon sa ating upcoming podcast. Pwede nating italakayin yun doon na kapartner Randy because napakaganda ng topic na yan. Siguro yung 1 oras kakainin ng topic na yan kulang pa. Kasi ang ganda ng katanungan at marami ang nakaka-relay paano ba mag-issue ng resibo, paano ma-penalize ng bureau kapag hindi nagresibo at kapag hindi nakapag-print on time ng resibo. May kulong pala yun. Actually, 4 years. Naalala ko yung isang guest natin, si Sir Ernie, no? Sir Ernie. All about invoice yung pinag-uusapan natin. Yes. May pagkakaiba ang invoice sa resibo at kapag hindi ka naglagay ng ganitong impormasyon, si seller, may penalty. Correct. Ang tawag nga namin dyan, piso-piso Piso-piso. Piso-piso. Kasi mawa 1,000 pesos ka. Kasi isang pagkukulang, isang kulang po ng information. 1,000 po ang violation doon. Pero ang iba, minsan ginuguhitan na lang ng gano'n ng resibo. Correct. May total. Bibilangin po yun, yung isang resibo lang, magkano na yung penalty. Kaya meron tinatawag yan, may violation. Later on, i-discuss natin. Up to 500,000 po yung penalty. Ayun. Sa isang resibo lang sa isang actually, ang sabi niya 500,000 up to 10 million yan. 10 million. Ang penalty dyan. Yes, may about resibo. Yes, may kulong pa. What if ang tinitinda mo lang ay lugaw? Ayun na nga. Paano kung 200 pesos lang babayaran mo? May resibo pa ba? Ayan ang pag-uusapan natin later. Mahabang talakayan po yan. So, abangan po ninyo. Sabi ko na, nakakapatalino. Makinig po kayo ng business natin. Tumanood ka. Tatalino talaga kayo. Grabe. Ayan. So, out na tayo mga partner. Out na ba? Ang bilis naman. Kulang yung 5 minutes natin na exto. May susunod ng programa po. Ayun. Sige, ayun. Mga partner, so magpapaalam na po kami at gusto ko magpasalamat sa lahat mga nakinig ngayong gabi sa business natin to on air. Partner Chris. At yung mga sumusubaybay lagi sa atin sa Facebook, naku, ang dami pala nila, ka-partner Randy, ka-partner Manuel. Yes, salamat. So, every Tuesday and Thursday, salamat po sa walang sawang pagsubaybay dito sa aming programa sa Facebook, sa YouTube, sa ano pa ba? TikTok. Ayan. And Instagram. May TikTok na tayo. May TikTok na tayo. Ready sila. Kung dun ang mga audience ay marami din mahilig pala sa negosyo dun. At Kaya ang audience natin, ka-partner Manuel, nagpapasalamat po ako hindi lang po sa Pilipinas. Wow. May mga po tayo, may mga taga-subaybay tayo na outside world. Outside world talaga. Outside world talaga. Yes. Mga alien. Tuwan-tuwa sila. Ayan. Nasa Milky Way Galaxy. Yes. Outside world talaga. Ito may malalaking tenga. Tenga.
yung Star Wars. Salamat po sa inyong lahat. Ayun. Sige, paalam na tayo mga partners. Sa negosyo, walang imposible. Dahil sa negosyo, ay kaya natin yan. Dahil business natin to. Paalam. Salamat po. Chris at Randy, lumapit na kung may tanong. Chris at Randy, lahat masasagot. Basta kay Chris at Randy, lahat masasagot. Dahil business natin to. Dahil business natin to. Dahil business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio.